Mula sa istasyong patuloy na nagbibigay sa inyo ng dekalibreng pamamahayag. Narito ang IBS 771, Sandigan ng Mamamayan. Panahon na para sa kalahating oras ng usapang may katuturan at kapupulutan ng kaalaman. Handa na ba kayo? Tara, usap tayo! Magandang umaga mga kaututang laway. Magandang umaga! Ako si Ate Rav. At ako naman si Ate Reg. Handa na ba kayo sa kalahating oras ng makabuluhang usapan? Handa na ba kayong masagot ang mga tanong na bumabagabag sa inyong mga kaisipan? Pwes, kung handa na kayo, tara, usap tayo! Dito sa programa nating ito ay maaari nating pag-usapan ang mga bagay na mahalaga at napapanahon sa pamamagitan ng pagtawag o di kaya naman ay pag-post ng inyong mga tanong na aming sasagutin at ng mga bisitang aming inimbitahan. Tama yan, Ate Reg. Ang aming inimbitahang bisita ay aming kapapanayamin sa loob ng 15 minuto at pagkatapos niyan ay tatanggap kami ng mga tawag o katanungan mula sa inyo aming mga masusugid na tagapakinig. Tama! Nakakatuwa nga namang isipin na sa panahon ngayon ay hindi na lamang basta-bastang programa ang pinipili ng mga Pilipinong pakinggan. Di ba, Ate Rav? Oo, totoo yan, Ate Reg. Kasi yung mga Pilipino ngayon, mas nagiging matalino na sila sa pamamili ng mga pakikinggan nila. Yes. O, ang numerong maaari niyong tawagan kung nais niyong magtanong ay 809-7765. Ulitin ko ha, 809-7765. O di kaya naman ay maaari kayong mag-post ng tanong online. Yes. At syempre meron din kaming Facebook account. I-like nyo lang po ang aming fan page na Tara, Usap Tayo! Yan, all caps po yan ha. At doon nyo po i-post ang inyong mga katanungan na amin namang sasagutin. Tama yan. At aming mga kaututang laway, aasahan namin ang inyong mga katanungan. Ngayon, ano nga ba ang paksang tatalakayin natin? Ang ating paksang tatalakayin ngayon naman ay ang telebisyon bilang isang daan sa komunikasyon. Napakaganda namang topic niyan, di ba? Tama ka. At syempre, hindi mawawala ang mga ating mga bisita ngayon. Sasamahan tayo sa ating talakayan ng dalawang mag-aaral na nagmula sa, baka kaiba tong school na to, di ba? Politeknikong Universidad ng Pilipinas o PUP. Wow! Diyan ako nagtapos ng aking kolehiyo. PUP. Yes. I am very proud to be a PUP yan. Pareho silang kumukuha ng kursong Mass Communication, isang napakagandang kurso sa naturang universidad. Pareho silang kumukuha nito at kamangha-mangha, pareho din silang Dean's Lister ng kanilang minamahal na universidad. Naku! Mukhang magagaling ang mga batang ito Ayan na po, maaari niyo bang ipakilala ang inyong mga sarili sa ating mga tagapakinig? Magandang umaga po mga kaututang laway. Ako po si Fernando Habon at gaya nga po na sabi ni Ate Rav at Ate Regine ay nag-aaral po ako sa PUP sa Kolehiyo ng Komunikasyon at nasa ikalawang taon na kami ng kasama ko sa aking kurso. Kaklase ko po. Hello, magandang umaga din po. Ako naman si Jane Antipala. Excited talaga kami na makausap kayo ngayon sa ating talakayan. Masaya ako at nagpapasalamat kasi sinamahan ninyo kami sa aming programa ngayong umaga. I'm sure lahat ng mga tagapakinig natin excited na, lalo na yung concerned about dito sa issue na to. Oo nga, alam mo naman, numero 1 ang ating stasyon. Oh, tama ka dyan. Yes. Maraming salamat talaga sa inyo at pinaunlakan nyo ang aming paanyaya. Kaya isang karangalan po sa amin ng inyong paanyaya kaya hindi kami nakatanggi at nagdalawang isip na pumunta rito. Tsaka masaya din po kami kasi narito kami ngayon. I mean, nakakakaba pero masaya kasi kami. May babahagi naman yung aming mga kaalaman sa ating mga tagapakinig. Sana lahat ng kabataan ganyan, di ba? O yan, nabanggit rin naman ang kaalaman. Maaari nyo bang ibahagi sa amin ang inyong
kaalaman sa kasaysayan ng telebisyon kasi yan yung topic natin ngayon eh. Marami kasing mga tao mahilig sa panonood ng telebisyon at isa na ako doon, no? Nahuhook ako Isa din ako doon, grabe Oo talaga. naman, sa mga telenovela. Oo. At ang iba pa nga ay hindi nabubuhay na araw-araw na walang TV. Oo, kagaya nung kapatid ko, tsaka nung anak ko, grabe talaga, araw-araw, lagi na lang cartoons, news, madaling sabihin na maraming tao talaga ngayon nang addicted sa television. Ako po sasagot niyan. Ganito po kasi talaga yon. Ang telebisyon ay nagmula sa isang komplikado at mahirap na proseso. Nagmula ito sa pagkakadiskubre ng photoconductivity ng elementong selenium ni Willoughby Smith noong 1873. Napakagaling na bata. Ang pagkaimbento ng scanning disc ni Paul Nipkow noong 1884 at ang pagpapakita ni John Logie Baird ng gumagalaw na imahe ng maaaring i-televise noong 1926. Yung mga tao nga na binanggit mo, does ring a bell. Pero, meron akong gustong itanong, no? Ito bang mga gumagalaw na imahe na ito ay malinaw na noong madiscover yung selenium ba? Tama ako? Tsaka yung scanning disc na yan? Actually po, hindi talaga. Kasi yung unang mga gumagalaw na images ay yung mga silhouette lamang o mga anino. At hindi siya gaanong malinaw sa pandinig ng mga Kasi audience. paano At develop pala. yes, Everything perfect. starts from Ang unang silhouette na na-televise, as far as I remember, isang windmill na gumagalaw. Alam niyo naman kung ano yung windmill, di ba? Opo, kuya. Yes, ay yung mga nasa Netherlands. Basta yun. Makinig kayo, Siyempre, naipalabas ito mula Maryland hanggang Washington. So, see kung gaano kalayo yung na-reach nung first, diba, televise. Tsaka, take note, 5 milya ang pagitan ng dalawang lugar na to from Maryland to Washington. 5 milya, ang galing in fairness. Wow, ang gagaling naman ng ating mga bisita ngayon. Pero syempre, di ba mas maganda pa rin yung colored television? Oo nga, syempre, mas maganda yung may progress. Tsaka, pagka black and white, parang boring lang, di ba? Pero pagka walang color kulay. television talaga, ang ganda, lively, parang nakakaganong manood. Bibigay kasi ng buhay yun, di ba? Oo nga. Ang tanong ko, kailan ba nagkaroon ng colored na television? Parang alam ko yan na. Umepal na yan, no? Parang alam ko po yan. Kasi Kasi, lagi naman eh. may alam pa ako dyan eh. Parang, sa alaala ko meron pa eh. Parang si yan eh. Si Zworykin. Zworykin, tama. Siya yung unang nakaimbento ng colored television. Tama ba, mga estudyante? Tama po siya, pero kaya lang, hindi siya naging successful dun sa invention niya kasi due to some problems nga, hindi siya naging successful. Ako magpapaliwala niyan. Ganito kasi nangyari. Dalawang color television proposal ang ginawa ni Zworykin noong 1904. Pero walang nagtagumpay. Ngunit, gayon pa man ay tinuturing pa rin itong unang hakbang para sa imbensyon ng color television. Ano, ganon? Yes, tsaka sa pagitan ng 1946 to 1950, nagkaroon ng matagumpay na color television na gawa ng RCA Laboratories. At take note, ito karagdagan ha. Ang unang nag-commercialize nito ay ang FCC o Federal Communications Commission. Wow, di ba yun yung mga nag-ooperate ng mga broadcasting system sa Amerika? Di ba? Pagkakaalam ko, 1946. Oo, tama. Wow, may alam 1946 din pala si Ate Ram. Nagsimula yung broadcasting dito sa Pilipinas, di ba? Parang Yes. medyo late, pero better late tanong than nga- never, di ba? Yes, precisely. 1946 nga nagsimula ang paglalagay ng transmission dito sa Pilipinas. And it was through James Lindenberg na unang nag-assemble ng transmitters dito sa atin. Tsaka itinayo niya ang Bolinao Electronics Corporation or BEC noong June 13, 1946, the same year. Ito ang unang broadcasting network na naitayo sa Philippines. Wow, okay. Si James Lindenberg, si Uncle Bob, hindi ba? Oo, ngayon nasa commercial ngayon sa GMA7. Oo, siya ba yun? Tama po yun. At noong October 23, 1953 naman, ay nagkaroon ng unang television network dito sa atin, sa Pilipinas. Ito ang DZAQ-TV Channel 3 Oo na nga. pag-aari naman ni Judge Antonio Quirino. Antonio Quirino, di ba? Kapatid yun ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Wow, dami ko alam. Oo nga, parang ano. At yes, nung 1958 nga, 'di ba?
hindi ay binili ng CBN o Chronicles Broadcasting Network ang ABS o Alto Broadcasting Station. Yung may-ari ng CBN ay sina Eugenio at Fernando Lopez at diyan nagsimula ang ABS-CBN ngayon na isa nga sa malaking network dito sa Pilipinas na kinikilala hindi lamang sa ating bansa kundi international. Yeah, tunay talaga napaka-komplikado ng kasaysayan ng telebisyon, no? Hindi po ba? Ayan, ang dami talaga nating natututunan dito sa ating mga napakagagaling na bisita. Tama ka dyan, Ate Rab. Ayan, sa amin pong pagbabalik ay oras na para tumanggap ng mga katanungan mula sa inyong aming mga minamahal na tagapakinig. Uulitin ko po, ang aming numero ay 8097765. Pakiulit na, Ate Rab. 8097765. Tawag po, tawag. O di kaya naman po ay pwede nyo pong puntahan ang aming fan page na Tara, Usap Tayo, all caps po yan. Maaari nyo po rin i-like sa aming Facebook. Magbabalik ang Tara, Usap Tayo! Nanay! O bakit? Napanood ko sa TV kanina yung babae, inuubaran ng lalaki. Bakit nakaubad yung babae? Saka, bakit parang sinasaktan siya ng lalaki? Ayon sa batas, hindi lahat ng palabas ay maaaring panoorin ng kabataan. Hahayaan mo bang marumihan ang murang kaisipan ng iyong anak? Isang paalala mula sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating programa. Muli, kasama natin ang dalawang napakagagaling na mag-aaral ng PUP na sina Jane at Fernando upang tulungan tayong talakayin ang paksang telebisyon bilang isang daan sa komunikasyon. Ngayon ay tatanggap po tayo ng tawag mula sa ating mga tagapakinig. Merong nais magtanong sa kabilang linya. Hello? Tara, usap tayo! Hello po, magandang umaga po Ate Rab and Ate Regine. Pangalan? Lester po. Lester. Lester. Sige, Lester. Ano ang nais mong itanong sa ating mga bisita ngayong araw? Kasi kung may assignment po kasi kami, gusto ko po sana itanong kung ano po ba yung katangian at limitasyon ng telebisyon. Wow, tamang-tama pala yung programa namin ngayon, no? Para sa'yo, Lester. Isa yung napakagandang katanungan. Oo nga, at ito po, sasagutin niya ni Ate Jane na ating bisita ngayon. Base sa aking kaalaman ay maraming magagandang katangian ng telebisyon. Una, Lester, hindi na kailangan ng formal na edukasyon upang maintindihan ang mga palabas na nasa telebisyon, lalo na dito sa Pilipinas. Ikalawa, nagbibigay daan ito sa komunikasyon at pagpapalabas ng impormasyong kinakailangan ng tao. Ang mga manunood ay maaaring magkita ng mga role models o ehemplo, lalo na ng ating mga kabataan. Wow, ehemplo. Madami naman pala talagang magagandang katangian ng telebisyon. Ano naman ang mga hindi magagandang katangian o limitasyon ng telebisyon, Kuya Fernando? Meron ba? Meron ba talaga? Siguro naman meron. Yes, isang magandang katanungan ang ibinigay ni Ate Rosan at Ate Regina, no? Ang mga hindi magagandang katangian ng telebisyon ay hindi ito available o hindi naaabot ang lahat ng lugar sa bansa. Ito ay dahil na rin sa pagiging malayo nito o di kaya naman ay walang available na kuryente sa lugar. Kasi di ba yung ibang Mga probinsya, Yes. mga malalayo. Sobrang, ang galing naman. isa pang disadvantage nito ay hindi lahat ng tao ay kayang bumili ng television set kasi hindi naman lahat may pera, di ba? Dahil masyado itong mahal. Kami nga dati wala kaming TV. Kami nga, black and Yes. white lang TV namin dati. At still may TV. Pero sa ngayon may mga surplus naman.
'di ba? Oo. 2,000, 1,000. Kaya lang, madali naman yung masira eh. Sabagay. Ano pa? At yung huli, para sa mga taong hindi nakakakita o bulag, syempre sa mga may kapansanan, 'di ba? Lalo sa mata, ay hindi sa magandang paraan ng komunikasyon ang television, kundi radyo lang. Ay, oo nga, no. Kaya dapat sa atin Disadvantage sila din. makikinig, no? Oo nga, kami dapat, oo nga, sige, nag-plug. Disadvantage din syempre yung talagang, yung bulag o kaya, tama. Sa bagay, kahit anong bagay naman talaga, may maganda at hindi magandang epektong aspeto. Hindi ba mga kaututang laway, kailangan nating tanggapin yun. Nasagot ba yung tanong, Lester, o may nais ka pang idagdag? Nasagot naman po, wala na po akong idadagdag. Maraming salamat po sa mga sagot nyo, makatulong po sa assignment ko. Ala, oo nga. Sana nga makatulong kami sa assignment mo at nagpapasalamat din kami sa iyo, Lester. Sana sa susunod tumawag ka uli at walang sawa mo sanang suportahan ng aming programa. Mukhang maraming nais magtanong Meron pa tayong isa pang nais magtanong sa kabilang linya. Hello? Tara, usap tayo. Maganda umaga po sa inyo dyan. Ako po si Jenny ng Santa Mesa. Santa Mesa? Santa Mesa, siguro sa PUP ka din nag-aaral, no? Opo, kaya po ako tumawag kasi gusto ko po sanang magtanong. Tia Kat, natutuwa po akong pakinggan ng mga gaya kong PUP-yan na nasa inyong programa. Oh, wow, talagang we're so proud to be PUP yan, mga scholar ng bayan, di ba? So, Jenny, ano ba ang kurso na kinukuha mo sa PUP? Mascom din, no? Hula ko. Naku, hindi po. Engineering student po ako. Wow, engineering, math! Ano bang iniwasan ko yan? Ako din eh. Madalas po ako makinig sa inyong programa kasi ang dami ko pong napupulot na kaalaman dito na hindi itinuturo sa kursong napili ko. Wow, maraming salamat naman kung ganun, Jenny. Sabi nga nila, a little learning of everything is much better than knowing nothing. Hindi ba mga kaututang laway? English yun. English. Yes, nosebleed ako doon, Ate Ram. Lalo Tama ako. po. So, ano bang gusto mong itanong sa ating mga bisita, Jenny? Kasi, alam mo naman, matatalino to, magagaling, talagang PUP yan. Wala tayong magagawa Ayaw dyan. nga po. Itatanong ko lang po sana kung ano-ano po yung mga klase ng television programs. Okay, sasagutin ko rin yung katanungan na yan. Maraming klase ng television programs, no? Isa dyan ay children's television na para sa mga bata. Mayroon din comedy drama kung saan pinagsasama-sama ang seryosong paksa at katatawanan. Docudrama kung saan gumagawa ng madadramang dokumentaryo. Educational television, factual television, telefantasya, reality television, game show. Ano pa nga ba yung iba, Fernando? Meron ding horror fiction, meron ding soap opera. Dain, no? Yes, meron din tayong supernatural drama at tabloid talk shows. Supernatural. O, meron din tayong talk show, sitcom at yun, telenovelas. Madami pala talaga, no? Alam mo, Ate Regine, feeling ko talaga dapat sa supernatural drama ka lumalabas eh. Oo nga. Grabe. Gusto ko yung mga supernatural, yung mga no? Yung mga fantasy. Out of no? Oo, grabe talaga yung mga talagang... O, yan ka na naman, nangarap ka na naman. Ay, naku talaga. Kasi ganun ata talaga pag walang love life, Libre lang no? po ang mga rap Alam kasi... mo, Fernando, libre ka ba? Ay, joke lang. Kahit may anak na. Ay, no, Ayan, sige personal kuya, yun. pagpatuloy niyo So, po. back to the topic Baka po. magselo sa asawa ko. Siyempre, yung tanong niya, di ba? Oo, talagang madami kasi ang dami naging development sa daming-daming taong lumipas at naging interesado na ang tao sa iba't ibang uri ng palabas. Specifically, iba't ibang uri ng TV genre. Hindi lamang puro balita o telenovela. Siyempre, humanap din sila ng ibang diversion ng television genre. Naku, maraming salamat po sa inyo. Marami po akong natutunan mula sa inyo. Salamat po. Maraming salamat din, Jenny. O baka may gusto kang batiin dyan. Binabati ko po si Kuya Neil. Ayan, kung sino mang Neil na yan, binabati ka po ni Jenny. Naku, parang may issue pa dito ha. Meron pa atang love life. Ayan, salamat, Jenny. Tama, salamat din, salamat Jenny. po. Maraming Salamat. po. Mabuhay po ang PUP yan. Oo, tama. Mabuhay ang mga Tama. PUP yan ng mga dugo. Scholar Laban. ng bayan. Laban. Ayan, nagkakalabanan na po tayo dito. Sige po. Tama. Maraming salamat, Jenny. Okay pa po ba kayo dyan, Jane at Fernando? Mukhang ang daming interesado sa paksa natin ngayon
Naku, ayos lang po. Masayang malaman na maraming interesado sa paksa natin na ito. Oo nga po, akala namin hindi magiging interesado ang mga makikinig sa topic na to. Naku, Kasi, hindi yan. at saka nakakatuwang malaman na kahit papano ay maraming gustong matuto ng tungkol sa telebisyon at komunikasyon. Ayan, mag-i-English naman po ako. You can only lead the horse to the water. Yan po ang iniwasan namin sa programa. Gusto namin na matuto ang mga tao ng iba't ibang aspeto ng buhay. Tama! Siyempre, di ba? Sa programang ito, sama-sama tayong matututo. Talaga namang walang detalyeng hindi talaga palalagpasin. Yan ang pinakamagandang aspeto talaga ng programang ito eh. Tamang-tama ka dyan, Ate Regine. Kasi yung knowledge na bibigay natin sa mga tao, hindi yung basta Oo nga. makikinig ka lang ng mga kung ano-ano, nagsasalita sila ng kung ano-ano, wala ka namang napupulot. Pero dito talaga, minahan kami ng mga karunungan talaga. Kaya Grabe. naman tayo numero 1, di ba? Oo nga. Lagi na lang tayo numero 1. Lagi na lang talaga. Ayan po, para naman po sa ating last caller. Hello! Tara! Usap tayo! Magandang umaga po. Umabot pa ako. Ayan, swerte ka ha. Sige. Ano ba ang yung pangalan? Maganda umaga din. Ang ganda-ganda naman. Buwabot ka pa, di ba? Direct po, taga Paranaque po. Wow, Paranaque. Sige, ano bang gusto mong itanong kina Ate Jane at Kuya Fernando? Sulitin na natin. Ano po ba ang mga batas at ethics sa telebisyon? Mukhang... Sige, pakisagot naman. Yan, sasagutin po yan ni Ate Jane. May iba't ibang organisasyong nagsasaayos at nagsisigurong magiging maayos ang mga taong nasa likod ng telebisyon at ang mga palabas na ine-ere. Isinadya ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kami po yun. Grabe talaga. Sinisiguro nito na may press freedom o kalayaang magsalita. Ngunit may limitasyon pa rin gaya ng walang kailangan pa rin paninira yan. at tanging katotohanan lamang ang dapat na lumabas. Na talaga namang agenda talaga ng programa namin itong Walang Tara, Usap dagdag-dagdag, Tayo. walang bawas-bawas. Talagang straight to the point. Yes. Tama, at isa pa dapat may decency. May mga palabas na maaaring panoorin ng kabataan at mayroon din naman kailangan ng mga gabay ng mga magulang. Sino mang lumabag sa mga panuntunan, maaaring makulong o di kaya ay magmulta. O syempre naman, kailangan dapat may sinusunod kayo na regulation, di ba? Marami pang ibang batas at ethics pero ang mga ibinigay namin ang mga pinakamadalas na labagin. Ay, ganun. Grabe naman. Meron ka pa ba dyang itatanong? Azaret? Wala na po, yun lang po. Maraming salamat. Sige, salamat sa pagtawag. Ayan, nawa po ay nakatulong kami sa inyo ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat, Azaret, at sa susunod sana, pinagpapatawa namin kasi marami pa po talagang gustong tumawag, pero Ayan, pasensya na po talaga. kasi po talagang ito lang, kalahating oras lang talaga ang inalat sa amin eh. Alam niyo po ba, milyon-milyon po ang tumatawag sa amin. Hindi pero naman swerte na po milyon-milyon. yung tatlong Hindi kasi gusto namin sana kayo talagang pagbigyan, pero ay, buhay talaga. Siyempre, kailangan namin tapusin to, pero sa susunod talaga, babawi kami sa inyo. Tsaka, bilisan nyo yung pagtawag. Mag-dial-dial na kayo kasi alam nyo talagang... Kasi talaga namang lumilipad ang oras kapag, alam mo, nasisiyahan ka. Tsaka, alam mo naman, the best talaga yung mga iniimbitahan namin dito. Ay, nako, sinabi mo pa, Ate Regine. May nais ba kayong pasalamatan o batiin, Jane at Fernando, sa ating mga wonderful guests? Ikaw muna, Ate Jane. Ako ay nga hinihintay ko binabati ko yung mga pamilya ko dyan sa Favorite Caloocan. na ng PUP ang bumati. Tsaka yung mga kaibigan ko dyan sa PUP COC. Mabuhay kayong lahat! Yes, Oh, talaga naman. ikaw naman, Kuya Fernando. Binabati ko po lahat naman nakakilala sa akin. Hello po sa inyo. Yun po, sa mama at papa ko. Tsaka nais ko din pong batiin ang pamilya ko sa Bikutan. Malapit na akong umuwi. Miss ko na kayong lahat. Tsaka sa mga kaibigan ko din sa PUP, COC. Yes. Parang ang layo mo naman sa Bikutan. Grabe naman ha. Ay, nako. Nasa na ba tayo? Maraming salamat din sa inyo, Jane at Fernando. Maraming natutuwa mga tagapakinig sa inyo, no? Talagang masaya talaga dito sa atin. Araw-araw na lang ako napapatawa. So, nakikita nyo lang kung gaano kakulit yung mga... Itong mga bisita natin talaga. Ang kukulit nila, grabe. Yan, sana sa susunod magpa-unlock pa rin kayo. Oo nga, alam ko na mga PUP yan talagang hindi yan madadamot pagdating sa kaalaman nila. Ate Ram, napapansin ko tinataas mo na yung mga taga-PUP yan naman talaga. Siyempre, Kahit di mo na itaas, alam mo naman, obvious. diba, mga PUP yan, hanggat may maitutulong po kami. Maraming salamat din.
Ay, nako. At yan po ang programa natin. Abangan kami sa Webes sa ganap na ika-9 ng umaga para sa isa namang makubuluhang usapan. Ayan, wag niyo pong kakalimutan ng aming programa. Tara, usap tayo. Talaga namang ito ay kapupulutan nyo ng aral at pag-asa sa inyong buhay, kaalaman, lahat na, pati... Lahat na, kumbaga all in one. Para kaming pinakbit, lahat na nandyan na. Oo nga, sige. May prof ako naaalala, yung parang may pinakbit, basta may ganun. Kaya magpaalam ka na, overtime na tayo. Ay, overtime na ba tayo? Grabe naman talagang time flies and you won't know it when you're having fun. Maraming salamat sa inyo, mga kaututang laway, sa mga tumawag at pasensya na sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataong makatawag. Pumili pa talaga ang oras Hindi mo napapansin, di ba? Sana hindi kayo magsawa sa amin. Naasahan namin ang inyong muling pagsubaybay. Magtanong, makibahagi. Tara, usap tayo!